Bago sa saksi, ipinakita ng Armed Forces of the Philippines kung gaano katindi ang pinsalang tinamo ng rigid hull inflatable boat o RIB ng Philippine Navy sa RORE mission sa Ayungin Shoal. Sa mga larawang inilabas ng AFP ngayong gabi, kita ang windshield, communications at navigational equipment na sadya raw sinira ng China Coast Guard na persahang pagtow at looting sa RIB. Pinagbabasag daw ng CCG ang communication at navigational equipment, pati mga cellphone. Ipinakita rin ng AFP ang binutas na inflatable boat. Pati ang mga China Coast Guard personnel na naglabas ng mga matatalim na bagay na nakaturo sa mga sundalong Pinoy. Ang isang tauhan ng CCG, kita pang may hawak na palakol. Pahirapan ang pag-rescue sa mga taga-Navy mula sa inabort na mission sa Ayungin Shoal. Ang mga magre-rescue pinaligiran pa ng mga Chinese vessel. Saksi sina Joseph Morong at Chino Gaston. Napapaligiran ng mga sasakyang pandagat ng China Coast Guard ang mga taga-Philippine Navy. Bukod sa pagbangga, ilang beses dinikitan ang sinasakyan nila. Kasama sila sa naunjaming rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong June 17. Nang ma-abort ang RORE mission para pasukin ang Ayungin Shoal, isa sa sumaklolo ang BRP Bagakay ng Philippine Coast Guard. 6:41 ng umaga nang malaman na aborted ang misyon dahil sa bigong pagpasok sa Ayungin. Agad pinuntahan ng Bagakay ang Patrol Coastal Craft o PCC na nasiraan ng makina. Pero habang nire-recover ang sirang bangka, pinalibutan ang Bagakay ng China Coast Guard, Chinese fishing militia vessels at maging ng helicopter, batay sa videong ibinigay ng aming source. Dakong alas 8 ng umaga nang magtapat sa Bullig Reef ang BRP Cabra ng Pilipinas at 3 Hubei-class missile boats ng Chinese Navy. Ayon sa PCG, nagsagawa rin daw ito ng dangerous maneuvers laban sa kanilang barko. Sa mga oras na ito, nakatanggap naman ng radio challenge ang BRP Bagakay na sira ang 2 rigid-hulled inflatable boat na nagtangkang makapasok sa Ayungin Shoal. Butas-butas ito na tila pinagsasaksak ng datna ng PCG at hindi pa malinaw kung paano sila nakabalik sa Raja Sulaiman Reef. Wasak din ang mga bintana, ang navigation equipment, pati makina ng mga ito. Mag-alas 10 ng umaga naman nang magradyo ang China Coast Guard sa BRP Cabra para ipaalam na may mga nasugatang Pilipino na dinala sa BRP Sierra Madre. Ayon sa radio message sa China Coast Guard, papayagan daw ang PCG na kunin ang mga sugatang sundalo pero hanggang 8 lang ang sakay ng rubber boat na susundo at walang construction material na dadalhin. Nang magbaba ng rubber boat ang BRP Cabra para magpunta sa BRP Sierra Madre, binuntutan sila ng mga speedboat ng China Coast Guard at Hubei-class missile boat. Alas 9 ng gabi, nakabalik ang rubber boat ng PCG, kargang sugatang sundalo na nilapatan ng lunas sa loob ng BRP Cabra. Ayon sa hepe ng AFP Western Command na si Rear Admiral Alfonso Torres, ibang taktika kumpara sa mga naunang resupply mission ang ginamit nila noong June 17. Kung nakagawa ng sibilyan na resupply vessel ang ginagamit na may escort na Philippine Coast Guard, ngayon mga bangka ng Philippine Navy ang sinubukan nilang ipasok sa Ayungin Shoal. It's my idea. It's actually operational matters and as far as the schedule and the conduct of the operation, I am taking responsibility of that. Kanina, ginawaran ng Wounded Personnel Medal si Seaman First Class Underwater Operator Jeffrey Facundo na naputulan ng hinlalaki ng kuyugi ng China Coast Guard ang sinasakyan niyang rigid hull inflatable boat o RIB. Sabi nga namin, yan ang pinakamahirap kunin eh. Palakpan po natin. Pumatong yung forward portion ng Chinese Coast Guard RIB doon sa RIB ng tropa natin. And unfortunately, nakahawak yung tropa doon. So, nadaanan yung daliri niya. So, because of the weight and dahil sa bilis nung RIB ng Chinese Coast Guard, tinamaan yung daliri niya. Buti nga, hindi pong kamay eh. Sa kabila nito, hindi raw magdadalawang isip ang sundalo na magpa-deploy ulit sa Ayungin Shoal. Saan sir, basta order tayo. Sa mga litrato na inilabas ng Global Times galing sa China Coast Guard, makikita ang pagsampa ng mga Chinese sa RIB ng Pilipinas na napalibutan na nila. Nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pero ang iginigit ng China, kailangan daw nila mag-inspeksyon dahil nasa teritoryo raw nila ito. Sa kwento ng AFP, may bit-bit ang mga Chino ng mga kutsilyo at bolo at iwinasiwas ito sa mga sundalo ng Pilipinas na nakikipagtulakan sa kanila. The Chinese, even
no, threaten our personnel by pointing their knives at our personnel. Despite this, lumaban po yung ating mga sundalo, no? Lumaban po with their bare hands, no? With their bare hands. Makikita niyo po, tinutulak nila yung rib ng kalaban ng Chinese Coast Guard palabas. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines at AFP Western Command na ninakaw ng China ang 7 matataas na kalibreng baril na dala ng mga Pilipinong sundalo papunta sana sa BRP Sierra Madre. Hindi pa rin daw ito isinusoli ng China. So, gusto ko pong tanggalin yung impression na yung mga sundalo po natin ay hinayaan nila yung mga Chinese Coast Guard na kunin lamang yung ating mga kagamitan, sirain yung ating mga boats. No? Hindi po natin hinayaan sila. No? Lumaban po tayo. Although they were numerically disadvantaged, inferior in terms of number of personnel and number of floating assets, they resisted. Ang Chinese Foreign Ministry muling iginiit na professional at restrained ang kanilang Coast Guard. Wala rin daw silang direktang mga hakbang na ginawa laban sa mga sundalo. Ang DFA naman tinawag na iligal at agresibo ang mga ginawa ng China sa misyon sa Ayungin. May mga hakbang nila ang DFA para sa dialogo at konsultasyon, pero kailangan magtugma ang mga ginagawa ng China sa kanilang mga binibitawang salita. Binatikos din ng US Pentagon ang ginawa ng China. This kind of behavior is provocative, it's reckless, it's unnecessary, and as you highlight, it could lead to something bigger and more violent. And so we're going to continue to stand with our Philippine allies. Pero kahit may sundalong naputulan ng hinlalaki, wala pa rin daw basehan para ma-invoke at pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas ayon sa isang analyst. Wala pa doon yung mga elemento na hinahanap natin para ma-trigger yung Mutual Defense Treaty. Ito kasi accidental yung nangyari doon sa pagkakaputol doon sa daliri ng ating sundalo ay hindi pa mako-consider na act of war. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Shino Gaston, kami ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.